Good afternoon everyone, I am Naidoo Malinta, ESSW2D, and this is my report. To the Filipino Youth, 1879. In 1879, Rizal joined a literary contest organized by the Liceo Artistico Literario of Manila. His poem, La Juventud Filipina, won first prize. So, noong 1879 daw ay nag-join or si Rizal ay nag-join sa literary contest organized by the Liceo Artistico Literario of Manila. So yung poem niya na La Juventud Filipina ay nanalo daw ng first prize. Ano nga ba ang meaning ng La Juventud Filipina? Meaning is to the Filipino youth. Earning him a silver pen. So naka-earn siya ng silver pen. The poem called the Filipino youth to rise from ignorance and use education to liberate the nation. So, ang poem ay tinatawag yung mga kabataan na bumangon sa pagka-ignorance and use education to liberate the nation. So, gamitin ang education para mapalaya ang nation sa ignorance or injustice. The victory proved that the Filipino could excel in literature despite racial prejudice. So, yung victory niya ay prove daw na ang mga Pilipino ay kayang maging magaling sa literature despite na sa mga racism or racist na natatanggap nila ay kaya pa rin nilang lumaban or magpakitang gilas sa literature. So the next one is the Council of the Gods. 1880. In 1880, Rizal joined another literary contest commemorating the death of Cervantes. His allegory El Conceso de los Dioses won first prize. So noong 1880 daw ay nag-join si Rizal sa another literary contest commemorating the death of Cervantes. His allegory El Conceso de los Dioses won first prize. So nanalo daw ito ng first prize. Ang meaning ng El Conceso de los Dioses ay the Council of Gods. So nanalo daw ito ng first prize, defeating Spanish writer. So natalo niya yung Spanish writer, no? So despite protests from this Spanish community, so despite na nag-protest yung Spanish kasi nga hindi nila matanggap na natalo yung pambato nila, no? So nag-protest sila. Rizal received the award, a gold ring engraved with Cervantes bust. So despite na nag-protest yung Spanish community ay nanatili na-receive pa rin ni Rizal yung prize niya na gold ring engraved with Cervantes bust. So meaning is para siyang curve na katawan ni yung shoulder at head lang yung makita ni Cervantes, no? So this victory symbolized Filipino intellectual equality with Spaniard. So aside from his prize-winning works, Rizal wrote other poem and drama during his UST years. So sumulat pa siya ng other poem during his UST years, no? After niyang manalo, no? So his play Junto al Pasig was staged by Ateneo student in 1880. Yung Junto al Pasig ay na-perform do ng Ateneo student noong 1880 and subtly expressed national ideas. So express naman dito yung national ideas, no? So he also wrote the Filipina Abad Elegies Imahoma. A Filipina means love or concern niya sa mga Filipino. Abad Elegies Imahoma, theme na ito moral or religious or history, conflict, no, sa Islam. And later, a poem dedicated to Father Pablo Ramon as a sign of gratitude. So gumawa siya ng poem dedicated to Father Pablo Ramon as a sign of gratitude, thanks or appreciation, no, sa guidance and support sa kanya. So the next one is Champion of Filipino Student Rizal.
Rizal defended Filipino student against a Spanish classmate who insulted them. So, pinoprotektahan ni Rizal yung kapwa niyang Filipino na inuinsulto ng kanyang classmate na Spanish, no? He often joined street fight and became known for his skill in fencing and wrestling. So, madalas siyang nag-join ng street fights and nakilala siya sa skill niyang fencing and wrestling, no? Alam niyo na yung fencing and wrestling, no? So, he led a group inspired by the three Musketeers and founded a secret student organization called Compañerismo, no? So meaning that the three Musketeers refers to a famous novel by Alexandre Dumas, no? About a group of brave, loyal, and skilled swordsmen who live by the motto, no? All for one and one for all. So yun yung inspired na ni Rizal, no? Doon sa grupo na yun. So, yung meaning ng Compañerismo na organization na ginawa ni Rizal ay in a Spanish, isa itong Spanish word na ang meaning is that sa Spanish word that literally means fellowship and friendship, no? In one fight, he was wounded and was killed by Leonor Rivera. So, no, sa isang laban nasugatan siya. So, ginamot siya ni Leonor Rivera, which is naging girlfriend niya or kasintahan, no? Another here is the Rizal Unhappy Days at UST or University of Santo Tomas. So, ito na yung mga araw na unhappy or hindi happy si Rizal sa araw niya sa UST. Despite his achievement, no? Despite his achievement, Rizal was unhappy at UST. So, despite ng mga achievement niya, hindi pa rin siya masaya sa UST. The many professors were hostile toward him, Filipino students were discriminated against and teaching methods were outdated, no? So, yung mga Dominican professor were hostile toward him or strict, unfair, or unfair sa kanya and strict sa kanya, no? So, and the other Filipinos. So, parang favoritism, no? So, if Filipinos were discriminated against and teaching method were outdated. So, nabanggit dito na teaching method were outdated. So, meaning is that yung mga tinuturo or yung tinuturo na mga professor is mga old or nakaraan na pangturo. Hindi nila ginagamit yung modern na pagtuturo. Kumbaga, doon sila nakastick sa dating pagtuturo na hindi effective, no? So, bigyan ko kayo ng example. So, kunwari, nagturo sila about the science. So, puro theory lang, no? Yung tinuturo nila. Hindi sila gumagawa ng experiment, ganito, ganyan, sa lab, no? So, yun yung ibig sabihin ng, yung outdated, no? Walang modern na teaching, no? In El Filibusterismo, Rizal later described how science subjects were taught without proper laboratory work. So, yun na nga yung sinabi ko, no? Yung example. So, sinulat niya sa El Filibusterismo. So, ano nga ba meaning ng El Filibusterismo? The reign of the submersives or the reign of rebels. So, sinulat niya ito noong 1891, no? Second novel niya ito, no? Written in Spanish and published in 1891. So, describe niya kung paano yung science na tinuturo na walang proper na teaching or walang proper
na laboratory work, kagaya nung example ko kanina. Tumuturo sila ng kung anong-ano, ng theory na walang experiment, no? So walang modern na teaching. Symbolizing the backward education system of UST at the time, no? So yun na nga, no? So naka-symbolize yung mga pagtuturo ng mga professor sa UST na backward daw yung educational system sa UST. Walang modern teaching, nasa old pa sila, outdated. Kumaga hindi pa sila na-update kung sa pagtuturo, no? Nakastick sila sa dating pagturo, no? Sa dating teaching. So we have here the scholastic records in medicine. Result grades in medicine were not impressive as his Ateneo records. So yung grades daw ni Rizal ay hindi daw impressive as his Ateneo records, no? Although he performed well, discrimination prevented him from receiving top honors. So although nag-perform siya ng maganda, yung discrimination pati yung pagiging unfair ang nag-stop sa kanya para makareceive ng top honors. His grades range from fair to excellent. So yung grades niya ay nagre-range lang ta fair to excellent, reflecting both his competence and the bias he faced, no? Nagre-reflect yun yung mga bias na naharap niya, no? At saka yung mga kompetensya, no? So we have here the next one is the decision to study abroad after completing his 4th year in medicine. So nag-decide siya mag-abroad, no, after niya mag-complete yung 4th year niya in medicine, no? Rizal decided to continue his studies in Spain. So nag-continue siya mag-study sa Spain, doon siya nagpatuloy mag-aral. He could no longer tolerate discrimination and hostility at UST. So hindi niya na kayang tanggapin yung mga discrimination at yung mga unfair na treatment para sa kanya at sa mga kapwa niyang Pilipino, no? Encouraged by his uncle Antonio Rivera, Pasiano, and Saturnina. So yung nag-abroad siya, no? Encouraged by his uncle Antonio Rivera, Pasiano, and Saturnina. He secret planned his departure. So secret lang siyang umalis, no? He did not inform his parent or Leonor Rivera. Hindi niya ini-inform yung parents niya, pati yung girlfriend niya or kasintahan niya na si Leonor Rivera, knowing they would oppose the decision. Alam niya kasi na papalagan nila yung plano niya or hindi sila sasang-ayon, no? Kasi nga concern sila sa kanyang safety, no? His goal was to study in Spain where education was more regular and just. So goal niya ay mag-aral sa Spain para mas matuto siya at mas mapalawak yung knowledge niya, no? So doon daw ay yung education ay more advanced at more modern na teaching, no? Hindi kagaya sa UST, no? So yun lamang po. Thank you.